Hi mga sis! Welcome back to my channel. It's me, Jen, again. And for today's video, story time tayo. And isi-share ko sa inyo yung journey ko kung paano ako nagpapayat. Okay, yung weight loss journey ko from this, 63 kilograms yan, to this, 62 kilograms as of right now. Wow. So, kung interested kayo sa aking weight loss journey, then just keep on watching. So, yun na nga mga sis, paano nga ba ako pumayat? Mabilisan ba to? Overnight ba to? Hindi. Hindi siya overnight. Mukha lang siyang kala mo ang bilis na nangyari, pero hindi mga sis. Kasi kung titignan niyo yung picture or yung video dun sa TikTok, ano yun? November 2024 yun. And now, not November 2025, okay? So, November 2024 and December, nararamdaman ko na talaga na ang bigat-bigat ng pakiramdam ko. As in, sobrang bigat ng pakiramdam. Every time na magta-travel kami, even nung January, February, ramdam na ramdam ko na ang bigat ko. Like yung sa tuhod ko mismo, yung mga taba sa gilid ng mga ng tuhod ko, para silang nagsisiksikan, tapos nagkikiskisan sila mga sis. Ang sakit niya. And syempre, tumatanda na din naman ako, diba? 37 na ako. Alam mo yun, nahihirapan na ako. And even yung mukha ko, nakikita ko na puffy talaga siya. As in, manas kong manas. Yung like yung dito, talagang umbok na umbok siya. Tapos yung ilong ko, hindi na nga katangusan. Lalo pa siyang lumalapat and nagiging chubby dahil, alam mo na, madaming fats. Tapos yung double chin ko, as in, hindi na siya parang double chin. Para siyang triple chin. Char. Pero, tas yung bato ko, may bilbil na din yung bato ko. Dati naman, wala akong bilbil dyan. Yung braso ko na, alam mo yung maumbok lagi dito, mas lalong umumbok pa siya. Alam mo yun, kaya lalong nakaka-stress. Tapos, ang pinaka-signal ko talaga na feeling ko, parang hindi na happy yung katawan ko is, gumigising ako minsan na yung kamay ko is super manas. And even yung paa ko, sobrang manas niya. Which is weird. Bakit? Diba? So, siguro kulang ako sa tubig. Siguro ang dami kong oily food na nakain. Tapos lagi ako nag-GERD. As in, super duper GERD galore talaga ako lagi. So, sabi ko, oh my gosh, hindi na to pwede. So, nung mga una, nagma-refrance ako. Yes, nakakabawas. Pero hindi siya yung, alam mo, yung pangmatagalan talaga. As in, parang after a week, tas hindi ka na ganon. Ayun na. Tataba ka na ulit. Alam mo yun, alak na ulit ng timbang mo, ganyan. So, parang sabi ko, ay, hindi siya pang matagalan. So, naiinis si Sir Opie na ang mahal man lang binabayad mo, 140,000, 150,000, tapos wala naman nangyayari, diba? Nung una, hindi niya ako kinokontra, pero nung napapansin niya na parang wala naman nangyayari, tapos parang, hindi naman parang, ang laki talaga nung nilalabas ko para lang doon. Parang doon siya nagsabi na, alam mo, maghanap ka ng ibang way na pang long term, hindi yung ganyan. As in, super, supportive si Sir OP kapag sa mga ganyang pagpapapayat ko. Kasi alam niya na grabe ako, sobrang insecure ko kapag mga events. Tapos, alam mo, may gusto akong suotin, tapos hindi siya kasya sa akin. Or minsan hindi siya bagay sa akin. Or may gusto akong suotin, hindi ko mabili, hindi ko masuot, kasi hindi siya babagay sa akin. Alam mo yon, yung self-confidence ko noon, as in, mababa talaga siya. Alam mo yun, nilalaban ko lang every event, every pag-film ko, nilalaban ko lang yun mga sis. Mukha lang na grabe yung self-confidence ko nun, pero medyo bumababa na talaga siya. So anyways, nakita ko yung kay Aramina, kay Sharon Cuneta, and also yung kay, sino ba yun? Yung kapatid ni Julia Barreto, si Danny Barreto, nakita ko na pumapayat sila, tapos parang nag-consult sila sa isang doctor. So sabi ko, oh my gosh, since doctor to, for sure safe naman siguro yung mga procedure or whatever man yung gagawin sa akin. So sabi ko, okay, sige, mag-inquire ako. Pero dun sa mismong IG niya, may link na dun eh. So, pag-click mo ng link, makikita mo na yung parang estimate na babayaran mo sa unang consult pa lang. So, parang sabi ko, oh my God, papalo ng 23 to 25,000. Ang mahal! So, pero sabi ko, kung pang long term naman, sige, why not? Coconut, diba? So, sabi ko, kumagastos nga ako doon sa ma-reference eh, diba? Parang, dito pa kaya, try naman natin. So, ngayon, nagpa-consult ako, ganyan-ganyan. So, kala ko nung una, parang, madali lang to. Ano ba? Wala lang to. Kala ko may inumin lang ako, papayat na ako, ganyan-ganyan. So, ngayon, sa first consultation ko, ang sabi ni Doc, actually, group kami. Isang per batch yun per group. Tapos, ang nangyari, meron kang iinumin, 3 supplements yun. Isa pang wala ng gutom, yung isa pang pabusog, tapos yung isa, pampabilis ng metabolism mo. Tapos, meron siyang i-inject sa'yo sa butt area mo na mas pampabilis din ng metabolism. So, yun yung package and also yung parang
meron kaming copy doon kung ano lang yung pwede namin kainin, anong oras kami pwedeng kumain, ganyan. So, parang technically calorie deficit siya. Parang ganun, hindi parang ganun nga talaga siya. Like, breakfast, wala kang kakainin. First month to ha. Sobrang hirap ng first month. First month, wala kang kakainin ng breakfast. Ang drinks mo lang is water or black coffee. Yung black coffee mo, walang sugar. Walang sugar ka, walang sweets, wala. Zero talaga. Hello ako. PG ako sa mga matatamis, mga sis, as in. Tapos, walang kanin, walang carbs. So, kay any type of carbs, mapa-good or bad carbs yan, wala. Zero. Oil, zero. Mapa-olive oil, bawal din, mga sis. Kaya yung mga itlog ko, microwave lang talaga ako, as in. Naka-microwave siya or iboboil mo or i-steam mo. Yung chicken, breast chicken, i-steam mo, iboboil mo or gigrill mo. Ayan, pwede yon. Steak mo is parang may part lang ng steak. Hindi ko na maalala kung ano yung part ng steak. So, ang tanong, sinunod ko ba ng bongga? Yes, sinunod ko siya ng bongga. May times na may, alam mo yun, naiingit ako kay Natalia and kay Sir Opie pag kumakain sila ng normal na, alam mo yun, mukhang okay na, yung normal na pagkain, naiingit ako mga sis, susubo ako minsan, isa, dalawa, ganun. Parang naaawa ako sa sarili ko, pero inisip ko na lang, gusto mo yan, di ba? Gusto mo pumayat, gusto mo maging healthy. Tapos, ano pala, parang internal medicine din pala yung doctor. So, parang sabi ko, ay hindi, safe tong pinagagawa ko. So, nung una, hirap talaga sobra, pero once nag-kick in na yung mga gamot, ang laking bagay niya kasi hindi ka na talaga magugutom, hindi mo mafe-feel na humahapdi yung sikmura mo, hindi ka yung parang mayat-maya nakakain, alam mo yun. Kasi minsan daw, sabi ng doctor din, kala mo lang gutom ka, pero hindi ka talaga gutom, alam mo yun. Parang sinasanay mo lang kasi yung sarili mo na mayat-maya kumakain ka. Kaya tuloy, nagsisignal yung brain mo na gutom ka, ganyan-ganyan. Unang tanong ko pa doon sa doctor is, since may GERD ako, malala yung GERD ko, as in talagang, alam mo yun, parang everyday. So, sabi niya, actually, yung ibang patient nga daw niya na may GERD, nawala yung GERD. Dahil dito sa treatment niya. And, totoo mga sis, nawala yung GERD ko. As in, once in a blue moon na lang, pero usog. Once in a blue moon na lang siya na umaatake. Ang amazing talaga. Tapos yung pagmamanas ng kamay ko, paa ko, wala na mga sis. So, tinuloy-tuloy ko yun. Tapos makikita ko, nung first, second week, parang, sabi ko, parang 1 pound lang yung natanggal, ganito, ang onti lang nung natanggal, nabawas na taba, ganyan-ganyan. Sabi ko, boy, yun, ganyan. Pero nung mga the third, fourth month ko, ay, mga sis, talagang doon na. Slowly but surely na siya talagang umaano. Side effect nung mga supplements, so far sa akin, wala naman. Ang side lang nito mga sis, kailangan talaga hydrated ka. Kailangan maaalala mo pa rin, kahit hindi ka nagugutom, kailangan mong kumain pa rin kahit papano, ng onte. And yung mga nutritious food, syempre, kailangan natin ng energy yan. Kahit sinisignal ng utak mo na hindi ka gutom. So, kailangan kumain ka pa rin naman. Alam mo yun? Tapos, maging hydrated ka lagi. Water talaga. Kasi, nung time na parang nakakalimutan ko uminom ng tubig, hindi kasi ako mahilig uminom ng tubig, sumasakit yung ulo ko. Nade-dehydrate na pala ako noon. O, diba? So, kailangan lagi kayong hydrated. And also, lagi, dapat, nagko-consult kayo sa doctor. Yun yung journey ko actually. Kala nyo lang parang ang dali sa kwento. Pero yung pag-diet, hanggang ngayon, nagda-diet pa rin ako. Hindi ako OA sa carbs. Kinokontrol ko na lang talaga. As in, sobrang control to the highest level. Minsan, pag naiingit ako kay Sir OP, magpapaka-busy na lang ako para hindi ako maingit ng to the highest level. Or susubo ko isa, dalawa, okay na yun. Okay na sa akin yung gano'n. So, discipline lang din talaga and maging consistent talaga yung kailangan mo. So, ayun, yun lang actually yung journey ko. Journey ko, wala siyang mga workout. Pero ayan, minsan sinusundutan na namin ng pickleball. Pero hanggang dun lang. Hindi pa ako consistent sa pag-workout ulit. Dati kasi, as in, Chloe-ting to the highest level ako. Kung napapanood niyo ako before, Chloe-ting talaga ako. Pero wala lang time para mag-exercise ng matagal. Or alam mo yung mga 30 minutes, 1 hour. Nahihirapan na ako mga sis, i-manage yung oras ko. Pero, ayun nga, marirecommend ko ba? Yes, marirecommend ko talaga si Doc Angeles kasi talagang tututukan ka naman niya. Hindi ka din niya parang iiwan lang sa ere, alam mo yun. Tapos, check niya talaga kung okay ba sa'yo to or hindi, ganyan. So, for me, I highly recommend. Kung gusto niyo kung nahihirapan kayo mag-lose weight, ayun, go for gold kayo kay Doc kasi tutulungan niya kayo. Actually, natural way pa rin naman siya kasi nagda-diet ka talaga technically, di ba? Tinutulungan ka lang ng supplements na mas
pigilan yung gutom pagka PG mo. So, kung PG ka, tapos hindi mo nakokontrol, ayan, ito yung makaka-help sa'yo. Kasi ako, PG talaga ako. So, ayun mga sis, go for gold lang kayo. If feeling nyo talaga, alam mo yun, nagsisignal na yung katawan nyo na hindi na okay, alam mo yun, mabigat na yung feeling, or hindi ka na confident talaga, go for gold. Yun lang. Thank you so much for watching mga sis. And don't forget to like, share, and subscribe on my channel. Bye!